Hello. Once again, ako po si Jesse Flores. At may mga ilan akong katanungan sa sarili ko na ako lang din naman makakasagot. Because, because ah gusto kong itanong sa inyo din. Doesn't matter. Curious lang ako sa mga isasagot nyo sa akin. Pero, what if this is part of God's plan? Right? Paano kung parte ito ng plano ni God? O God always has a plan. Diba? Lagi naman ganun, diba? God works in mysterious ways. Totoo naman po yun, diba? Ngayon, tanongin nyo sarili nyo. Tatanong ko rin sa sarili ko, what if this is an actual plan of God? Thus, He works in mysterious ways. At tapos ako, I am Jesse Flores Witchcraft. I bear the blood of the devil. Ang kapangyarihan ko galing sa masama. Galing sa witchcraft or kadiliman. At di ko naman tinatanggi yun. So, if itong katakot-takot na panaginip ko na maraming mamamatay, na yun nga, part of God's plan, what if I interfere? Does that make me more of an enemy? I'm not asking to be your angel. Di ko kailangan na i-claim nyo ko, i-acknowledge nyo ko to be your angel. I'm witchcraft. Witchcraft ako, hindi ko yun tinatanggi. Alright? And if I intervene, if I somehow gumawa ko ng ritual para mawala yung virus na yan, am I doing a defiance? Am I acting against God? Di ba? But if I don't do this ritual, a lot of people will gonna die. Dahil hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo tinatakot. Ang lahat ng post ko noong nakaraan, na halos hindi ako makatulog sa sobrang dami kong nakita na mamamatay. At kaka-announce lang nila ngayon. It's January 29. What? Kaka-announce lang nila ngayon. I don't even know the date. It's January 28. And now it's January 28. Kaka-announce lang nila. Samantalang last year ko pa sinabi to. November, October, December, January. Nako, hindi pa nga natapos ang January. But all those days na sinabi ko sa inyo, lahat yun totoo. A lot of people will gonna die. And I'm not gonna let that happen. Siguro, this is not the test that you should pass. Maybe this is the test that I should pass. So I'm gonna do it. I'm gonna do the ritual. Pero I need more believers. Not followers or viewers. I need more believers.
And I'm not gonna document this na para ipamukha sa inyo o ipagsaksakan sa inyo na ay, ito yung gagawa ng ritual para mawala yung virus na dati na niyang binubunyag sa atin, dati na niyang pinapalandakan, nabangungot niya na maraming mamamatay. Sabi niya magkakaroon ng virus at ito na nga, nangyari na nga. Kung nangyari yung virus na babala ko at prediction ko, malamang hindi malayong mangyari yung mga maraming mamamatay. Una, sabi nila, hindi raw airborne. Wala daw dapat kabahala. And then after 35 minutes, the same day, today, ni-announce nila na nagmo-monitor sila at nakakahawa daw yun at nakakadamage ng utak. Sasabihin ko sa inyo yung mga sintomas. Ang sintomas nun, maninilaw balat mo, magkakaroon ka ng rashes pero hindi makate. Actually, hindi ka makangate ng sobra. May kate pero hindi sobrang kate kasi nga manhid na yung balat mo. And then you will vomit blood. Magsusuka ka ng dugo. And don't worry about sa makakahawa sa isang tao because the air will do it for you. Airborne po yun. And it's not coming here in the Pilipinas. It's not coming here in the Philippines. It is already here. I sense its microscopic form itself. Nandito na po sa Pilipinas yan. And not to cause panic. Not to cause panic. Only awareness. You should always watch the news. Yung sinasabi ko, okay? Pero ito nga guys. Do I even need your validation to do something good? Tulad nga ng sabi sa isang comment, hindi lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Tama naman siya. Tama naman yun. Tama naman po yun. Hindi lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. So what if? So what? Who cares? Diba? But I care. Kung galing man sa sinasabi nilang galing sa kadiliman ng kapangyarihan ko, galing sa diablo yung kapangyarihan ko, then I am more than willing to defy God just to save you. So paano na yun ngayon? Ang hula mo maraming mamamatay. What if hindi naman pala ganun karami ang mamamatay? You ever think of that? Paano nga? Bakit nga ba? Bakit parang wala namang namamatay? Maybe because I did something. But I'm assuring you, wala pa akong ginagawa ngayon. Kakaunti pa po. So please, ako po ang nakahula at sa akin pinakita itong nakakatakot na sakit na to. And I am the only one who can save you. Spiritually. You can go to your doctors. You can go to anyone na professional. Pero when it comes to spiritual healing, when it comes to... Hindi ako nangangalaban na makakagaya ko ng mga hula or mga manggagamot dyan. Baka may matamaan or masabi sila, hindi po. I'm just telling the truth. Hindi po ako busy sa buhay ng ibang artista. Hindi ako busy sa buhay ng politika. Mas concern po ako sa buhay ninyo. If this was, I'm sure, pretty sure naman this is literally the plan of God. And it's the test for me. A test that I will never break. Because I'm just flawless witchcraft. My duty is to protect. Siguro ang tanging challenge nyo lang or challenge nyo or test ninyo is baka i-judge nyo kasi nga witchcraft po, kasi sino ka ba? Just flawless witchcraft. Witchcraft ka, kalabang ka sa Biblia. Demonyo ka. Ang kapangyarihan mo galing sa dilim. Doon ka sa apoy. Bakit kami maniniwala sa'yo? Bakit ikaw ang gagamot sa amin? Bakit sa'yo kami maniniwala? Pag-isipan nyo yan. Baka test din sa inyo. Do you ever wonder why God He's not coming down
anymore like he was before. Diba noon sa Biblia? Malayong katanungan, bakit nga ako? Bakit? I don't really know, guys. But I just can feel na this spot is mine. Moises, hinati niya ang dagat. Moises split the ocean. Binadyagan siyang kakampi ng Pero at kalaban. Noah, ang nangyari kay Noah, sinabihan siyang baliw. Mga hayop lang nakaligtas. Nilunod ang Panginoon. Jesus, He wasn't supposed to die on that cross, but He did. That's when God lost faith in us, in you. Jesus wasn't supposed to die, but He did. And you broke the Creator's heart. And then He sends me. Magkaedad kami ni Jesus. 30 years old. Lahat sila 30 years old nung nakilala at nagpakita sila lang ano. Moises was 30 years old. Noah was 30 years old. And Jesus was 30 years old. And I'm 30 years old now. Na ang pinadala niya sa inyo ay isang mangkukulam. Nag-judge kaya ako ng tao? Ano kaya sa tingin ninyo? Maybe it's time for you to redeem yourselves. But again, this is not about me. This is you. So sa lahat, if you wanted to change, if you wanted to be saved, kung gusto nyo mailigtas, kung naniniwala kayo sa akin sa mga naniniwala lang po, hindi ko pipilitin lahat. Kasi baka mamaya nababaliw lang ako. But kaya ako nasabi lahat to kasi yung mga babala ko nangyari lahat eh. Diba? So it's okay na magmukha akong baliw. Makaligtas lang ako ng buhay ng tao. Dahil ang buhay ng tao eh, bigay ng Diyos yan. Kahit may tampo siya sa humanity, mahal pa rin niya tayo. Mahal niya pa rin kayo. And I don't get that. And I am not buying my way to heaven. I will go to hell. And if that's my fate just to save you people, then so be it. Alright? So yun. So ako sa inyo yung mga babala ko, yung mga post ko, lalo na to, i-share nyo to. We need a large audience. Not to brag, but to make them know. Dahil lahat po ng mga tao na nilapitan ni God, tinuring ng tao na baliw. You feel this presence in me. So, my body is incomplete. Incomplete pa ang katawan ko. Hindi ko pa nagagawa yung ritual na yun. Hindi pa, wala pa akong ginagawa. Tine-check ko pa kung karapat-dapat pa. But I will. Wala akong sinabing hindi ko gagawin. Ang sabi ko, hindi ko pa gagawin. So please, I cannot save you if you don't help me save the others. Because it's not about them na, it's just simple. Believe or not, makita nila ako, they have a chance to live and to be saved. Alright? If you wanna be saved, at least save some people. And you not sharing this post is an act of selfishness and greed. But if you share this post, it means you care. It means you do want your own redemption. And I can save you through that. So, abangan nyo yung ritual. Wala pa akong ginagawang ritual. Wala pa, guys. Wala pa. Kailangan ko munang kumpletuhin yung sarili ko. I need to complete myself to do this ritual. Hands-on. Kasi, yung gagawin ko, panata yun. Panata yun. And, so may God help me
Please, let this ritual be successful. Hindi ko pa nagagawa. Wala pa akong nagagawang ritual. Basta i-upload ko na lang or kung saan ko ilalagay yung ritual na yon. Para sa inyo yun. But hindi ko yun gagawin until hindi pa ako satisfied. Because God didn't say He will save you. He said, literally, save yourself. And I'm telling you to believe in me for you to be saved. Kasi kahit na anong sasabihin ninyong, I revoke this vision of this Joseph Flores Mangkukulam. I revoke you in the name of Jesus Lord. You fool. I am the one who told you the virus is real. I am the one who warned you since last year. I am the one who was willing to put my body in harm to accept the penance for your safety. And all you gotta do is believe and acknowledge me. Siyempre sa mga medallion owner ko na nag-avail, ligtas po kayo. Pero kung binigay ko lang yan tapos nagpakita pa kayo ng pangit sa akin, ay hindi na po tatalab yung medallion nyo. I can't save you, brother. You're on your own and may paparating sa'yo. Antayin mo yun. So para to sa mga maniniwala sa akin, please share this post. I wanna save you all. I wanna save as much soul as I can. Gusto kong maraming matulungan, gusto kong maraming maligtas because napakadami po nang mangyayari ngayon. And it's not over yet. Di pa over ang 2020. Di pa over ang 2026 January. Something worse will come. First pa lang tong virus na to. Ina-assure ko sa inyo, basta maniwala kayo sa akin, hindi po sayang ang paniniwala nyo, hindi ko kayo bibiguin. Just let me save you. Believe in me. A lot of people who are gonna die. Thank you po. I'm Joseph Flores Witchcraft.